Brother Vinci. Durian. Itaas mga ating makamay may mahal, tayo po'y magkaisang manalangin sa ating pinakamahal na Panginoong Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. O dakila Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal naming Panginoong Isus. Sa pangunadalangin yung hinirang huling propeta sa lahat mga bansa, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Ruel D. Estrada Almeda, sa oras tumahal na Pinoon sa aking pong pagdadala yung balang mensahe. Ikaw Diyos, hallelujah, magbigay sa akin ng karunungan at maglingis, mahal na Panginoon, hallelujah, sa gagana akin kung magagawa, hallelujah. Buksan mo mahalap yung pangunawang bawat isa narito, Diyos, hallelujah. Hipuin mo mahalap ng kailang mga puso at siyong dakilang pangalan aking sinasaway. Ano magawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at paglangan lumaya sa aming kalagatan in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Una-una po minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo lamang. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved Honorable Evangelist Pastor Ruel D. Estrada Almeda, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved and Honorable Assistant Pastor Linus Almeda. Nagpapaabot din po ako ng pagrespeto at paggalang sa beloved family ng ating beloved Pastor, the beloved children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren. Sa inyong lahat, minamahal mga kapatiran dito sa dako po ng Kawayan City, sa ating po mga beloved viewers, magandang gabi na po sa lahat. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Lahat na pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating Diyos na buhay, minamahal. Talaga namang pinagpala tayo, minamahal. Dahil kung ating pong mapapanood ang mga kaganapan sa ibang lugar, ay lumulubo pa rin yung COVID. No? Mayroon pa rin silang mga lockdown. Sa ibang lugar naman, minamahal, lalo na sa parte ng Europa, no, sa Ukraine, at saka Russia, patuloy na parang hindi na yata mapipigilan, minamahal, lalong lumalala. No? Nakakaawa po yung mga tao, milyon po minamahal yung mga nag-evacuate, tumakas sa bansang Ukraine, pumunta ng Poland at iba pang mga karating na bansa. Kaya yung mga bahay nila ay wala na. No? Mga mall natatamaan ng mga missiles. Sira na yung mga kalsada, mga tulay. Oh, ginastuhan po ng $1 million yan. Tapos sa isang iglap na wala, minamahal. So sabi ko nga kanina, mapalad tayo. Dahil nandito tayo, minamahal, malaya pa rin nagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen. So, bunga ng prayer, fasting, panalangin ng man of God. Dahil sa 47th year na pangangaral natin mahal na pastor, lahat na sektor ay nakakarinig. Kasama ang ating makasundaluhan, ating makapulisan, katulad nung nagpatutukan nila, isang sundalo. Hindi lang po isa, minamahal. Marami po tayong makapatiran sa loob ng Armed Forces, sa Philippine National Police. At patuloy pang nagliligtas ng marami pang kaluluwa na ating po mga minamahal makasundaluhan. So by Monday, loobin ng mahal ng Panginoon, ay mag-umpisa po yung ating program sa isa pong radio station na pagmamayari ng Armed Forces sa San Mariano, Isabela, sa 95th Infantry Battalion, minamahal. At welcome po natin yung mga magpatuto dyan. Kung pwede na magpatuto through phone, ay tatawagan po natin yung ating pong mga kapatirang pulis at sundalo na
makapagpatotoo. And then yung mga former NPA na kapatiran rin natin, minamahal. Dahil ay krusada yan na kasama natin ang makasundaluhan. Kasama natin ang mga kapulisan, libre 2 oras tuwing Lunes. Sino namang magbibigay sa iyo ng libre? Kundi sila minamahal ay hindi po na malapino na makakatulong ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. So, hindi po basta-bastang pagpapala yan, minamahal. Malaki pong bayad pag ikaw ay kukuha ng radio program. No? Mayroon kong nilapitan dito sa Kawayan. 45 seconds lang yun, 30,000 ang bayad. Plugging pa lang yun sa ating krusada noon, yung church anniversary. So, magkano bang budget mo, Brad? Sabi nung station manager. Sabi ko, 10,000 po. Nako, gaano kaiksi yun? Yung 45 seconds dito, Brad, is 33,000. 45 seconds lang, hindi pa 1 minute. Yung sounding natin, yung aking ginawa, minamahal na tinutugtog pag tayo nagsa-sounding, more than 1 minute yun. Nung pinakinggan niya, lumampas. Sabi niya, kailangan edit natin to. Dahil hindi namin pwedeng i-play to na mahaba dahil namomonitor daw sa kanilang pinaka-main. No, na-monitor nila lahat ng mga plugging kung ilang seconds para walang daya, kumbaga. So, talaga naman hanggang pinaiksi ng pinaiksi, good for 10,000. Parang hindi mo naman maintindihan yung bilis niya, minamahal. Pero yan, 2 hours libre, every Monday. Pagpapala ng ating mahal na Panginoon, minamahal. Maabot na yung instead na pupunta pa tayo sa bundok. Kasi alam mo naman ang San Mariano, talagang hanggang ngayon, malakas pa rin ang mga NPA dyan dahil Virgin Forest pa yung mga kabundukan dyan sa Sierra Madre. Instead na pupuntahan natin yung mga kabundukan, through radio na aabot. Amen. So yan po yung blessings. Ibig sabihin, minamahal, hindi na po tayo ngayon nag-iisa. Kumbinsido ang ating gobyerno na ang Jesus Miracle Crusade International Ministry ay nakakatulong. So, maghanda po yung may mga major testimonies. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon, minamahal. Actually, minamahal, ang tao ginawa ng Diyos na hindi naman talaga sana masama. No? God created man and woman in His spiritual, moral, and intellectual image, according to Genesis chapter 1, verse 27. Hindi po ginawa ang tao na masama. No? Atin pong basahin. Dito sa Genesis, ang kabanatay 1, talata 27. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya'y nilalang. Nilalang niya sila ng lalaki at babae. Amen. Ayon sa larawan ng Diyos. So God created man in His own image. Ayon sa kanyang larawan. Pag sinabi kasing ayon sa kanyang larawan or image, ang maisip kaagad natin, yung may mata, may ilong, may tainga, ba? Yan yung ating naisip kaagad na larawan o image. Sabi diyan, minamahal, so God created man in His own image. In the image of God created He him. Male and female created He them. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. No? So bakit hindi sinabing males and females created He them? Dahil nung ginawa ang tao, babae at lalaki, isang lalaki at isang babae. Hindi po marami ang ginawa niya. Si Adan, ginawa niya
At nung nakita niyang walang kasama, malungkot, ginawa niya si Eva galing kay Adan. Amen. Si Adan yung ginawa na galing sa alabok, di ba? Sa 3:7? 3:7 ba yun? Genesis? 2:7. 2:7 ng Genesis. Dito sa Genesis 2:7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ng kanyang mga butas na ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Minamahal. So, galing sa alabok ng lupa ang tao na nilalang niya, ang lalaki si Adan. Saan naman galing si Eva? Sabi dito, minamahal, sa Genesis chapter 2 pa rin. Verse 21, 22. Dito sa 2:21-22 ng Genesis. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki, at siya'y natulog. At kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae, at ito'y dinala niya sa lalaki. Amen. Bakit kaya na naggumawa siya ng babae sa verse 18? Sa 18. At sinabi ng Panginoon, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. So, yun. No? Ang lalaki ay nilalang ng Diyos galing sa alabok ng lupa. Ang babae nilalang ng Diyos galing sa tadyang ni lalaki. No? At pinaghilom yun. So, ginawang babae. No? Hindi po nilalang ang babae galing sa alabok ng lupa. Kundi ang babae nilalang galing sa ginawa ng Diyos na lalaki. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, nilalang silang dalawa na ayon sa wangis ng Diyos o image. Ano bang image ng Diyos? God is, yung image na tinutukoy ay spiritual, moral, and intellectual image. No? Spiritual, moral, and intellectual image. So, nung unang panahon, nung hindi pa sila nagkasala, ay ang pag-iisip ng tao ay katulad sa Diyos. Amen. Hindi siya nag-isip ng negatibo. Hindi siya nag-isip ng masama. No? Wala pa siyang alam. So, inosente siya. Sinless. Wala siyang kasalanan. No? So, dito naman pumapasok yung bakit ka pa kasi gumawa pa kasi ang mahal na Panginoon ng demonyo o Satanas para tuksohin si Adan o si Eva? Hindi po ginawa si Satanas na Satanas. At ang mga demonyo na mga anghel, hindi po sila ginawang demonyo. Sila po ay ginawang mabait din. Amen. Ginawa po silang mabait. Wala pong anghel na ginawa na masama. Sabi po dito, minimal, angels were created good. Ang mga anghel ay ginawang mabuti. No? So, before the creation of the world, God created the angels who are spirit beings. Sila ay spirit beings. Hindi po sila katulad sa tao na ginawa galing sa alabok ng lupa. With individual personalities, it appears that there are different types or ranks of angels, including seraphim, cherubim, and at least one archangel, Michael. O si Mikael, o tinatawag na Miguel, no? Miguel. So angels have a heavenly ministry. O mayroon po silang mga tungkulin sa langit. They surround God's throne and worship Him. They also have an earthly ministry. Mayroon din po silang tungkulin sa lupa as messengers from God.
They strengthen, encourage, protect, and deliver the saints. Everybody say, praise the Lord. So, mayroon po tayong mga patotoo, minamahal na mga kapatiran na masasagasaan na sana, mayroong tumulak sa kanila na wala namang tao. No? At hindi sila nasagasaan. O sasakyan na nahulog sa bangin na mayroong kumuha sa kanila doon, nakalabas sila sa bus, na wala naman silang isip na lalabas sa bus, may kumuha sa bus. Yun po yung mga anghel na nagliligtas sa mga anak ng Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. O ating pong beloved Brother Melchor Harina, nung binaril siya ng shotgun, hindi siya natablan, nag-iisip po siya, minamahal, Panginoon, paano nangyari yun? Sabi ng NBI sa kanya, mayroon ka bang anting-anting, Brad, panghingi? Yung doktor ng NBI, pahingi ng anting-anting, baka mayroon ka. Sabi, wala akong anting-anting. Ang alam ko lang, membro ako ng Jesus Miracle Crusade. But at that time, minamahal na siya po ay binaril ng shotgun. Actually, hindi naman sa talagang intention na babarilin. Nanghingi lang ng, kasi driver siya ng, yung anong tawag nun sa pier, yung nangkakarga ng mga crane, nag-driver siya ng crane. Oh. Every time na nagkakarga siya ng mga, yung parang box na mga bakal, ano ba yun? Mga kinakargahan ng mga kotse ko minsan, no? Close van, no? Kinakarga nila sa barko yon o sa mga truck, ganun. Mayroon siyang tip galing sa mga may-ari, no? Mga Chinese. At that time, wala talagang nagbigay sa kanya. Yung guard ng hiram ng pera, 75 pesos. Pahiram naman ng 75 pesos. Sabi niya, wala akong pera. Mayroon akong 50, huwag mo nang bayaran. Nainis yung guard. Siyempre, isip-isip ng guard, ako gagard sa'yo, tapos hindi ka panghiram lang ako, hindi naman ako manghingi. So, ginanon siya, binastroke siya ng shotgun na 12 gauge. Hindi pala na safety. Habang binabastroke siya ng ganun, nakalabit. Mabuti nilang bago pumutok, nakasigaw siya ng Alleluia. Alleluia! Boom! Tapon siya. Yung noo niya napalo sa tuhod niya, parang na ganun yung nagbaw yung kanyang katawan sa impact. Talon siya na italapon siya ng mga 1 meter or more than 1 meter. Hindi siya tinablan. No, hindi siya tinablan. Sabi niya, mahal na Panginoon, paano nangyari yon? Pinakita sa kanya ng mahal na Panginoon kung paano nangyari. Nakita niya sa panaginip, ginanon siya ng security guard. Pagputok ng shotgun, nagulat siya mayroong ibang tao na pumapagitna, na nakaputi. At yun ang natamaan ng shotgun. Sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, niligtas ka ng anghel, anak. Niligtas ka ng anghel. So mayroon pala tayong nagbabantay sa atin na anghel. Amen. Kung nakarinig kayo ng sinasabi ng Anghel de la Guardia. Di ba? Anghel de la Guardia, parang Kastila yatang salita yan. Guardian angel. So nagbabantay sa atin. Nung ako'y pumunta sa Abu Sayyaf, nung umalis ako ng Cagayan de Oro, nanalangin si Brother Melchor. Sabi ko, mahal na Panginoon, ano kayo mangyayari kay Kuya Dani? Nung nakatulog siya, kasi madaling araw ko umalis, sila yung naghatid sa akin sa terminal ng bus. Nakatulog siya, nangusap sa kanyang mahal na Panginoon, anak, yung anghel na nagliligtas sa iyo, anghel na nagligtas sa iyo nung binaril ka, yun ang kasama niya. So, nawala yung pangamba niya. Ibig sabihin, safe. Amen. So, paano naging masama ang anghel, minamahal? Ha? Sabi dito, ang kanilang trabaho ay to encourage, strengthen, protect, and deliver the saints. So, iligtas tayo. They are instrumental in performing God's work. Katuwang natin, ang anghel. Particularly, His judgment.
So angels were created good, but some became evil by choice. Pinili na lang maging masama. Oh. Kasi hindi naman sila ginawang robot. Mayroon pa rin silang free will. Ganun si Adan at saka si Eva, no? May free will din. Hindi po ginawang robot na kung parang pinogram ka lang kung liliko ka ng kanan, liliko ng kaliwa. So, nasa iyo yon. Kung gagawa ka ng masama, choice mo yon. Amen. So, ganun ang ginawa ni Eva. Nag-isa kasi siya eh. Sabi ng Malapinon, hindi pwedeng, hindi magandang mag-isa. Amen. Diba nakita ng Malapinon, hindi magandang mag-isa. So, ginawaan siya doon ng kasama. Si Eva, nag-isa siya, lumapit doon sa kahoy na may bunga na sabi, huwag lumapit. Huwag kumain. Lumapit siya, nandoon si Satanas. Tapos nang nagrebelde si Satanas, kasama mga demonyo, hinulog sa lupa. O nag-anyong serpente at kinontra ang utos ng Diyos. Noong unang panahon, isa lang ang utos, napakadali. Napakadaling sundin. No? Ngayon, maraming batas, hindi natutupad. Noong una, isang batas, hindi pa rin natupad. Huwag kumain. Yun lang. Inilabag. So, ganun din ang mga anghel. They became evil by choice. No? Pinili nilang maging masama. 1/3 fell by transgression. Ayan, 1/3. O kung halimbawa, 1,000,000 na anghel, ilan bang 1/3? 300 plus. No? 300 plus na mga anghel ang hinulog sa lupa na kumampi kay Satanas. So 1/3 fell by transgression, and the Bible does not speak of any plan of redemption for them. Some of these fallen angels are bound. 2 Peter chapter 2 verse 4. So mabasa po natin yan, ating pong basahin para maunawaan natin paano naging masama ang tao na ginawa pala ang tao mabuti. No? Dahil mayroong nagtukso. Sinong nagtukso? Ang isang anghel na naging masama dahil pinili niyang maging masama. Ating pong basahin. Dito sa 2 Pedro, ang kabanatay 2, ang talatay 4, sabi rito, sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel nang nakasala ang mga yaon, kundi sila'y ibinulid sa impyerno at ikinulong sa mahukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. Everybody say, praise the Lord. Yung pala, mangdamay sila eh. Ang trabaho ng anghel, sirain ng tao para mayroon silang karamay. No? So, ang impyerno, ang lugar ng kadiliman, ay nakalaan sa kanila, pero gusto nila mandamay. O, gusto nila mandamay. So, the Bible indicate that Satan or the devil was originally created as Lucifer. So, si Satanas, na Diablo, was originally created as Lucifer. Actually, ang salitang Lucifer ay napakagandang pangalan yan. No? Yan ang pinakamagandang pangalan sa lahat ng mga anghel. Si Michael o Miguel, yan naman si Lucifer. Ang ibig sabihin ng Lucy is light. No? So, Lucifer, light bearer. O tinatawag pa siyang morning star. No? Morning star. So, a good angel. Lucifer was a good angel, second to God in power. Ayan pala. Dahil siya ay second to God in power, siya po ay nagka-pride. Amen. Yun. Delikado talaga yung pumapangalawa ka kung pagka-presidente, ikaw vice president. No? Kung minsan nag-iisip yung vice president, spare tire lang ako dito. Kumbaga kung sa gulong pa, pangpalit. No? Spare tire. Yung vice president. So, may mag-uudyok. Mas magaling ka pa sa presidente. No? Ano kaya kung magkudita tayo? No?
Or manalangin ka na lang, mamatay ang presidente, para presidente ka na. Parang gano'n. Alam mo naman, demonyo, di ba? Mag-uudyok yan eh. Si Lucifer nga na at that time, wala pang demonyo. Pero pinili niyang magrebelde dahil second to God in power siya. Second to God in power. So, dito po minamahal, babagsak din yung doktrinang Trinitarian. No? Kung second to God in power si Lucifer, nasaan yung Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo? Na ang pinaka makapangyarihang Diyos ay ang Ama. Kung si Lucifer second to God in power, nasaan yung God the Son? Nasaan yung God the Holy Spirit? Dapat fourth in power siya dahil ang God the Father, second ang God the Son, third ang God the Holy Spirit. Pero si Lucifer pa lang second to God. So patunay lang to na isa lang talagang Diyos. Amen. At pati si Satanas na naniniwala. Alang magmaniwala sa Satanas na tatlo ang Diyos, doon siya galing. Nanginginig pa nga siya at naniniwala siya na iisa lang ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. So, itong Satanas na dati Lucifer, minamahal, ay he sinned through pride. Ayun, nagka-pride kasi. And rebellion against God. Now, Satan is the chief adversary of God and man. Siya nung kalaban ng Diyos at tao, minamahal. Now, Satan is the chief adversary of God and man. The Bible calls him the tempter, accuser, wicked one, murderer, father of lies, serpent, dragon, roaring lion, God of this world, prince of the power of the air, and prince of devils or demons. Although mighty, he is not omniscient, omnipresent, or omnipotent. Ayun ang kaibahan. Makapangyarihan si Satanas, second to God in power, pero hindi siya omniscient. Ano ang omniscient? Alam lahat, no? Walang makakatago, all-knowing. Amen. Amen. So, hindi alam ni Satanas kung anong iniisip mo. No? Maliban na lang kung siya ang nag-udyok. Alam niya yun kung siya ang nag-udyok. Tapos, sinakyan mo naman. Pero kung ang iniisip mo na hindi siya nag-udyok, hindi niya alam yun. Ang Diyos lang nakakaalam. Omnipresent, anong omnipresent? Kahit saan ay nandoon siya. So hindi po yan, wala pong katangian si Satanas ng ganyan. No? Omnipotent. Anong omnipotent? All-powerful. Hindi po siya all-powerful. So, the Spirit of God gives believers power over Satan. So, tayo, binibigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan para labanan si Satanas. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. So, napaka-importante sa atin ang pagdalo sa gawain dahil maging powerless tayo pag palagi na tayong nag-absent sa gawain. Amen. Kasi kaya nating labanan si Satanas pag isubmit natin, James 4:7, ang ating sarili sa Diyos. Yun lang. Pero lumalaban ka sa Kanya na hindi mo isubmit ang sarili mo sa Diyos, talo ka. Yun ang sabi nila, huwag niyong sunugin ang rebulto. Kasi mayroon kaming kapitbahay, sinunog ang rebulto, nabaliw. Hindi sinunog siguro, wala naman siyang power. Amen. O yung mga anting-anting, huwag niyo sunugin yan. Delikado, mademon possess ka dyan. Talaga namang kung tinatahanan yan ng demonyo at ikaw ay walang power galing sa Diyos, gawin mo ang pagsunog, nako, delikado. Baka sa'yo lilipat yung demonyo. Kasi masunog na yung kanyang tinitirhan. No? So sabi ng James 4:7, bago mo labanan sa Satanas, sumuko ka muna sa malapinon. Amen. Ate pong basahin.
Dito sa Santiago 4:7, sabi rito, pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalansang kayo sa dyablo, at tatakas siya sa inyo. Palakpakan natin ng malakas na palakpaking Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. So kahit ano pang sabihin ng tao, minamahal. Pagbabago, di ba? Every time na may eleksyon, pagbabago. Hindi naman yan na sabihin nating propaganda lang. Gusto naman siguro nilang magbago talaga ang mundo. Kasi kalakaran na nila yan. Kikita nila na talagang talamak ang korupsyon, lahat, sang sulok. Gusto nilang magbago nga. Pero wala silang power. They don't have power na labanan si Satanas. Kahit nga yung patayin mo yung rapist, patayin mo yung mga drug addict, upper, lahat niyan, patayin mo lahat yan, mayroon pa ring rapist kahit mayroong death penalty. Dahil yung demonyo hindi namamatay. Yung masamang espiritu na siya nag-udyok sa tao, pag mamatay na yung katawan, lilipat lang yan. Amen. Oh, parang COVID yan. Sinudog mo yung katawan, lumipat sa ibang tao. So, palipat-lipat, patay, sunog, masunog na lahat, may COVID pa rin. Hindi naman nasusunog ang... Ililipat lang yan, palutang-lutang sa hangin. Amen. Demons yan eh. Everybody say, praise the Lord. So, ang solusyon ay, submit yourselves therefore to God and resist the devil. Pag isubmita mo ng sarili mo sa Diyos, sabi ka ng malapin, you must be born again. You must be born in water and spirit. Kailangan kang mabautismuhan sa tubig in the name of Jesus Christ para mahugasan yung kasalanan mo at mabautismuhan ka sa Espiritu Santo para magkaroon ka ng kapangyarihan. Amen. At kaya mo nang labanan si Satanas. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. And resist the devil and he will flee from you. O, di ba? O, kahit pa isigaw pa na ako, anti-corruption ako, gusto ko pagbabago, gumasto ka na ng bilyon, pangampanya. Tapos, pag nanalo ka, pag upo mo, kukwintahin mo yung bilyon na gasto ko. Sa sahod, nako, hindi umabot ng $500 million na sahod. Hindi makabawi. Hindi makabawi. Magkano lang sahod? 75,000. Within 6 years, kung 6 years, kung halimbawa, vice president o presidente, mabawi ba yun? Hindi mabawi yun. Pero kung tatanggap ka ng corrupt, ay, mabawi yun. Ito, aprobahan mo to. Pag aprobahan mo tong kampanya namin, may kalahati ka sa amin. Di ba? Uy, trillion yung project, kalahati sa'yo. Di mo laki. O, di ba? O, 10% sa'yo. O, di bawi ka. So, wala yun. Hindi matutupad yung sinabi mong advocacy mong pagbabago dahil wala kang kapangyarihan dahil hindi ka naglilingkod sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Talagang matutokso at matutokso kami na mahal. Di ba? Ang tao na mismo yung nagtutulak din na matukso. Alam mo, mayroon kang violation. Hindi ka nag-seatbelt. Mag-seatbelt ka lang pag may LTO. Tapos pag wala ng LTO, tinatanggal mo. Biglang dumating LTO, hindi mo nabantayan. Oo. Violation, sir. Yung license mo, tapos mag-seminar ka pa. License mo, ito yung bayad sa violation. 1,000. Pero kung may 500 ka dyan, okay na. Wala na seminar. O, di ba? Makikiusap ka eh. Ma-delayed pa ako sa seminar eh. Uwi pa ako ng Tugigaraw eh. Dito sa Manila ka na huli. Kailangan pang seminar eh. Stay ka pa doon, magbayad ka pa sa hotel. O, magkano? Naawa yung enforcer. Tapos, ikaw na siya, bala. Dito, pwede ba to? 500. Ikaw na bala, sir. O sige, sir. Tapos pagtalikod mo, corrupt talaga yung LTO. Kinaawan ka na nga eh. Sinisi mo pa yung tumulong sa'yo. Amen. Kung talagang mag-inistricto yun,
Yung 500, baka 5,000. Magbabayad ka pa sa hotel, antayin mo pa yung schedule ng seminar, kunin mo yung ID, magasto ka. So, talagang makikita mo may mga pagkakataon na parang let us humanize the law. Parang give and take. Bigyan ka, tapos kunting pabuya din. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kasi may violation ka na nga. So sila nandyan na nabibilad sa init. No? So, mayroong ganon. May mga situation talaga na hindi mo maiwasan. Everybody say, praise the Lord. O maglakad ka ng mga papers sa building. Tapos pupunta pa ako doon, tingnan ko yung building. O kung talagang standard o substandard, o alam mo naman ang building mo parang substandard. So, hindi aprobahan. Kailangan gibain mo yan. So, may mga ganyan, minamahal. No, ang tao mismo nagtutulak sa tao na magkasala. Pero kung lahat siguro maglingkod sa malabay noon, smooth. Dahil ikaw na mismo mayroon kang takot. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So ilang bisis kami dyan sa Manila na kung minsan natatrap sa traffic, pinapatabi. So paglapit ng mga enforcer, galit na galit dahil ikaw ang magkakos ng disgrasya. Go na, stop na, nag-go ka pa, tabi, init pa ng araw, pagod sila. So paglapit, praise the Lord po. Pagbanggit mo ng praise the Lord, para silang nabuhusan ng malamig na tubig. Instead na galit, mag-smile. Taga saan ba kayo? Taga-Tugig, taga-Kanpo, taga-Cagayan Valley. Pasensya na po. Sige, huwag mo na ulitin ha. Sige, ingat. Ganun. Amen. Pero kung hindi ka born again, wala kang Espiritu ng Diyos, makipagdebate ka. Anong violation, sir? Talagang, So, mas maganda talaga, minamahal, na tayo po ay naglilingkod sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. So, dahil yung image ng mahal na Panginoon ay nagre-reflect na sa atin. Katulad ng mga sundalo, na sila po ay napangaralan ng Ebanghelyo, pag gera, hindi na po nila hangad yung papatay. No? Hindi man maiwasan talagang bumaril, kasi alam mo ikaw unang magpabaril. Pero hindi na talaga katulad nung, sino ba yun? Corporal Montemayor ba yan? No? Nung nilusob nilang Marag Valley, talagang paglusob nila, ang uunahin talaga nila yung may backpack dahil mayroon yata nakapatay ng may backpack. Pag bukas sa backpack, bandel-bandel ang pera. So pag gera, unahin talaga nila yung may backpack. Titirahin yun, tapos gapangin. Nagpatotoo siya sa Marag Valley. Sabi niya, minamahal, pag nagbakbaka na, mayroon kami natamaan na may backpack, tapos nung binuksan namin, hindi pala pera ang laman. Ang laman, yung mga gamit ng doktor na stethoscope, lahat-lahat na yun nandoon. Sabi naman ni Commander Penong, na NPA commander sa Marag na nakapatiran natin, nung pinatutuo ko, sabi niya, yung backpack na sinasabi niya, akin yun. Dinala lang ni Kamax yung isang kasama niya. At totoo yung kanyang patutuo. Napatay si Kamax sa gera at nawala yung aking mga paraphernalia. Ako po'y isang doktor ng NPA. Dalawa. Sundalo at doktor ng NPA at commander nagpatutuo. Naglilingkod na sila sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Grabe talagang himala nangyayari dito. Hindi ka panipaniwala, pero totoo. Dahil ang Diyos natin ay buhay at totoo. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ating mahal na Panginoon, minamahal. Sabi po dito sa Book of
Romans chapter 3 verse 9. Everyone is now born with a sinful nature, the compulsion to sin, the dominion of sin. 3:9 ng Romans. Dito sa mga sulat sa mga taga-Roma 3:9, sabi rito, ano nga, tayo bagay lalong mabuti kaysa kanila? Hindi, sa anumang paraan, sapagkat ating kapwa ay sinasakdal na muna ang mga Hudyo at mga Grego, na silang lahat ay nangasa ilalim ng kasalanan. Amen. What then? Are we better than they? No, in no wise. For we have before proved both Jews and Gentiles that they are all under sin. So ang lahat ay ilalim sa kasalanan. Amen. So kailangan ipanganak muli. You must be born again. Ito yung kailangan minamahal. Ito ang ministry natin, to spread the glorious gospel of our Lord Jesus Christ. And wala po tayong pinipili, minamahal. Ha? Mula sa pinakamababa hanggang pinakamataas ang posisyon ng lipunan. No? From the president down to yung sabihin na natin, yung taong grasa, no? Pinakamababa na yon. O nangangalkal ng basura para may mailagay sa tiyan, sa gutom, o may makain. O, bawat isa, minamahal, ay kailangan ng kaligtasan. Hindi pabor yung mayaman. Pabor. Hindi po yun pabor. Mahirap na sila makapasok sa karya ng langit eh. Amen. O sino bang lumalapit nung ang Malapino na nagkukursada? Di ba yung mga lumpo, mga pilay, mga bulag, mga kitungin? Nasaan ang mga mayayaman? Ganon din sa mga kursada natin. Ano bang nakalagay sa leaflets? Are you sick of cancer, leukemia, ailment pronounced incurable, blind, crippled, or deaf? O di ba? Ganon din. Hindi naman sinabi, milyonaryo ka ba? Ikaw ba isang general? Ikaw ba may maraming pera? Wala namang ganon. Ang tinatawag ay yung mga taong hopeless na. Yan ang tunay na gawain ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hindi po tayo nagkukrusada na katulad ng ginagawa ng iba na doon sa mga aircon na mga lugar na pag upo mo, may bayad ang upuan. Paano makapasok yung walang pera? Pag tayo po'y nagkukrusada, libre, pati kagalingan, walang bayad. Amen. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating Malapinoon. At wala pang pinipili yan, minamahal. Nung nagkrusada sa Cebu, that was 1991, kapapasok ko lang ng maging manggagawa noon, pumasok ako October 21, 1991. Nasave ako April 21 to 27 crusade. Nabaptize ako 23, and then nalihans ako 25. Yun yung na-receive ko yung baptism ng Holy Spirit. Parang may kidlat na tumama sa akin. Nakita ko sa vision yung langit na napakalinaw na parang walang ulap, blue yan, parang nabiak. Tapos may kidlat tumama sa yung katawan. Nagtaka ako minumalay. 7 o'clock na ng gabi yun na naglilihans ang mahal na pastor. O basta gabi na yun. Yung pala yung baptism ng Holy Spirit na sinasabi. So, nung pumasok ko ng full-time worker na October, napapunta ako ng Cebu, December crusade. Kami yung nasa gate. Kasi ako, Bisaya. So, Brother Danny, kasi ikaw Bisaya, mga Tagalog yung makasama mo, ikaw yung nasa gate at ikaw nakakaintindi. So, po. Sila ang sasalubong, ikaw ang mag-entertain. At sinabi pa doon, huwag kayong magpahalata na kung mayroon kayong maamoy na hindi maganda, huwag kayong magpahalata. No? Smile pa rin kayo. So kahit mabaho, hindi ka pwedeng magganon-ganon. Hindi ka pwedeng, yung mukha mo ay parang hindi mo gusto yung amoy. Singhutin mo na. Salubungin mo ng smile. No? Paalala yan sa mga choir, pag may mga krusada tayo, kahit sa gawain, huwag po kayong mamimili ng pumapasok. Everybody say, praise the Lord.
Pag sabi, oh, mayaman, puntahan natin. Pag bumaba sa tricycle, ikaw na. Lalo na kung makitang may mga nagnanaknak, talaga ginagawa, inaakbayan namin eh. Oh. Anong patutuon ng mga Cebuano nung after ng crusade, nung nagpatuloy sila? Na feel namin na para kaming pumasok sa langit dahil welcome na welcome kami. Lahat. Oh. Tapos bautismo, isa lang, isang baptismal tub sa babae at sa lalaki, mayroong mayaman. Nakita niya na nagbautismo, may nauna sa kanyang nagnanaknak yung ulo. Sabi nung mayaman, Brad, akong tinawag, marunong ka bang magbisaya? Kamao ka magbisaya? Oo, kamao ko. Sige, pwede ba mauna? Bakit? Bakit, sir? May sakit ako sa puso, pero baka pag ilubog ako dyan, madagdagan ang sakit ko. May sakit sa balat yung nauna sa akin eh. Paglubog, yung tubig parang nagmamantika. Talagang kung walang Diyos, magkahawa-hawa. Amen. Kaya hindi po. Hindi naman kayo gagaling sa pamagitan ng tubig. Sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, hindi tubig. First come, first serve po. By faith. Ganun ba? So, tiniisin talaga niya. Inuuna mo yung nasa una, pag siya na, nilubog, pagkatapos, pag-angat sa tubig, tinanong anong naramdaman mo. Oh, wala na akong naramdaman sa puso. Kuminawa na ako. Tingnan mo yan. Katulad di Brother Benji, itong Bible reader natin. Yung nauna sa kanya, may hika ba yan? Sabi ng doktor, sundanan nyo kasi itong anak nyo, hindi magtagal to, may hika. Ang sumunod, si Brother Benji, may butas sa puso. Mas madali pa yata yung may butas sa puso mamatay kaysa may hika. Pero nung naglingkod sila sa Diyos, buong pamilya, pinagaling na mahal na Panginoon. Nagbubuhat na nga ng buhangin niya, isang sako yan eh. Kung may sakit ka sa puso, hindi ka pwede makabuhat ng ganyan. Amen. Naglalakad pa. 3 hours, 4 hours. Talagang totally pinagaling ng mahal na Panginoon. Yun ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Yan ang dahilan kung bakit ang ating pong makapatiran talagang sumisingit, talaga hinadadalo ang ating pong beloved brother na isa pong sundalo. Imagine, sa training, buong araw, nasa init ng araw, tapos ngayon, nandito kasama natin, naglilingkod sa mahal na Panginoon. Nagpaalam siya, sir, samba muna ako. Siyempre, yung pinaka-batalyon commander na galing positibo ng COVID, mag-no ba yan? Mayroon silang kasamang prayer warrior, sundalo na malapit sa Diyos. Amen? Talagang pinadalo. Pinagamit yung brand yung single motor na issue sa kanila. Sige, dalhin mo yan. Dalo ka. Yan ang pabor pag naglilingkod tayo sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. So, as a result, sabi po dito, minamahal, kasi ang tao ay talaga makasalanan, for all have sinned and come short of the glory of God. As a result, humanity is under the sentence of death, physically and spiritually. For the wages of sin is death, Romans 6:23. Sin, when it is finished, bring it forth death, James 1:15. Death means separation, and the ultimate spiritual death is eternal separation from God. So everyone needs salvation from sin and its penalty, death. And God has provided salvation through Jesus Christ. Siya ay nagkatawang tao, bilang tao, siya ay tinawag na anak, at siya lang ang makapagligtas sa tao. Wala nang iba. Everybody say, praise the Lord. Hindi sa pamagitan ng relihiyon. Di ba? Hindi pa nagkatawang-tawang Diyos, may relihiyon na.
Oh, yung relihiyon na minana nila kay Adan at Eva, ni kay Abraham. Oh. At na-divide into two. Iskriba, Pariseo. Yung Pariseo yata ang hindi naniwala sa resurrection. Oh, naniwala sila. Ang iskriba ang hindi. Oh. So, noong unang panahon, ang kanilang relihiyon na namanan nila kay Abraham ay divided into two. Iskriba at Pariseo. Ang Pariseo ay naniwala sa resurrection, ang mga iskriba ay hindi. Ngayon, lalong dumami. Sa Christianity lang, ang dami. Pero sabi ng Malapinon, seek the truth and the truth shall set you free. For the kingdom of God is not in word but power. Oh. Nung ako'y napunta dito sa Jesus Miracle Crusade, mayroon akong ministry dati na kinabilangan. Ito, pang-pito ko na to. Yung kinabilangan ko ng ministry ay nakakatulong din sa akin. Dahil yung scholarship ko, hindi ko naman makuha kaagad. O sila yung nagbibigay sa akin ng pera, pagkain, nung nabilong ako sa ministry na yon. Funded by isang UP professor sa Los Baños. So halos lahat ng mga branches ng UP at mga state colleges, universities, mayroon sila. Nakafocus sila sa student o campus ministry. Doon ako nabilong. Nung nakadalo ako dito at pinagaling ako ng mahal na Panginoon, dinala pa rin nila ako sa Los Baños sa 1-month seminar para pagbalik sa Baguio, ako ang pahawakin sa ministry. Pero naka-decide ako dito. Nung naka-decide ako dito na ako, sabi niya, ang Jesus Miracle Crusade ay kulto. Mga professor po yon. Professor. Hindi basta-basta makumbinse. Nakumbinse sila. Tapos sinabi, kulto. So, na-confuse ako. Sabi ko, sir, may himala doon. Hindi po nila kinwestiyon ng himala. Kasi nanonood sila sa TV. Humahanga sila, pero sabi, Brother Danny, ang demonyo naghimala din. Sabi ko, sa bagay, sa amin, pag makagat ka ng ahas, mayroon kaming pinupuntahan ng albularyo, gumagaling yung kinakagat ng ahas. So, nagpapagaling din siguro ang demonyo. Sabi ko, eto na lang, sir. 50-50 tayo dyan sa sinabi mong nagmimilagro din ng demonyo. Kasi mayroon namang false miracles din. Ito na lang. Kaya ba ni Satanas baguhin ang buhay ng tao? Dati drug addict, dati commander ng NPA, ngayon Bible na ang dala, bakla, tumboy, nagbago, mga kriminal, ngayon nagbago. Lahat ng mga taong imposible nagbago, ngayon nagpatuto, binago ng Diyos. Magawa ba ni Satanas yan? At yung patay na nabuhay? Ang tagal ng isang professor nag-isip, isang scholar, isang matalinong professor na tinanong ko, matagal nag-isip. Maya-maya sinabi niya, Diyos lang ang makakagawa niyan. At inamin niya, sabi niya, gusto ko mang pumunta dyan, pero hindi na ako makaalis dito. Dahil nung ako'y nag-aral, hanggang ako'y nag-board exam, hanggang ako'y naghanap ng trabaho, tinulungan nila ako. Ipag-pray mo na lang ako dyan. Magpatuloy ka dyan. Isama mo ako sa prayer. So talagang matalino talaga siya. Doon siya nag-masteral sa Japan, doon siya nag-doctoral sa Japan, pero natanggal siya sa Benguet State University. Bakit? Nahuli siya na nakipagsyabu sa mga estudyante. Natukso pa rin sa droga. Dahil walang power. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kahit ano pang gusto mong magbago ka, naging alipin ka pa rin sa kasalanan pag hindi ka bautismado sa tubig sa pangalan ni Jesucristo at hindi mahugasan ng kasalanan mo, wala kang kaloob ng Espiritu Santo matanggap. Powerless Christian ka. So ang kailangan ng buong bansa at buong mundo, come to Jesus Christ sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Wala nang patumpik-tumpik. Pride lang yung, kay Satanas, di ba, nagka-pride. Pride lang yung, bakit ako bautismado uli? Bautismado na ako. Pride lang yan. Wala kang power eh. Ang kailangan,
I-open na sana yung mga binyo na malalaki. Amen. O di ba, pakuntisan na sila ngayon, mayroon kami dito, rally 70,000. Sabi na naman ng kinabukasan, kami din dito, 100,000 ang tao. Bakit hindi pa pwede sa krusada? Anong kaibahan doon sa rally ng mga politiko at krusada ng Diyos? Gusto pagbabago. Sa atin talaga, totoong nagbabago ang tao. O di ba? Dapat open na rin nila. O sige, magkrusada na kayo. At yun ang nangyari nung nabuksan. Hindi sa Manila, sa Tiaong pa. No? Ang layo, Quezon. Binuksan yung bagong gymnasium, pinakaunang gumamit ang Jesus Miracle Crusade. Iyon yung pinakauna ding krusada ng Jesus Miracle Crusade na outside sa chapel, public siya, at pinagpala ng mahal na Pinoon. Marami nagpatutong pinagaling ng ating Diyos na buhay. Oh, everybody say, praise the Lord. So, ito na, minamahal. Nakita na natin. Ito ay trabaho lang pala ni Satanas, yung mga sakit na yan. Yung mga problema na yan, no? Drug addiction na yan. Yung rebellion na yan. Si Satanas pala ang unang pinaka-rebelde. Hindi pala si Joe Masison, si Satanas pala. Siya ang founder ng mga rebelde. Amen. Yan ang dahilan na ang Lucifer na pangalan ay naging Satan. Ano bang ibig sabihin ng Satan? Rebel. Rebelde. No? Nagrebelde siya sa Diyos because of pride. Amen. Oh. So, ang tao, kahit gaano kapakatalino, huling talata, Psalms 53:1, pag hindi ka niwala sa Diyos, ikaw ay mangmang. Pero hindi ko alam kung talagang yan ba talaga yung tamang translation. Kasi sabi ng Bible, the fool hath said in his heart, there is no God. Corrupt are they, and have done abominable iniquity. There is none that do it good. Yung fool, mangmang ba sa Tagalog yan? Ang alam ko, baliw eh. Sa Bisaya, buang. Ang buang nagaingon sa iyang kasing-kasing, walay Diyos. Ang baliw, sinasabi niya sa kanyang puso, walang Diyos. No? Kahit gano'n ka pagkatalino kung hindi ka niniwala sa Diyos, you are corrupt. You are fool. Ating pong basahin. Huling talata, ating pong mga instrumentalists and singers. Dito sa mga awit 53:1, sabi ito, ang mangmang ay nagsabi sa puso niya, walang Diyos. Nangapahamak sila at nagsagawa ng kasuklam-suklam na kasamaan. Walang gumawa ng mabuti. Tingnan mo yan. No? Tapos hinahangaan. Si Darwin, Charles Darwin, hinahangaan. Sabi niya, walang Diyos. Daming mga professor, mga mathematician, mga professor sa Oxford, sa Harvard, kahit sa Pilipinas, sa UP, sa iba pang mga universidad, kahit mga Christian universities, Christian schools, naging mga ateista. Kasi wala nga silang naramdamang Diyos. So to become an atheist, mayroon kang karanasan na hindi maganda. Ibig sabihin, nagtampo ka. Naggalit ka sa Diyos. Nagtampo ka dahil walang Diyos na sumasagot sa iyo. Paano sasagot yan? May mata, may ilong, wala namang magagawa. May ilong, hindi nakakahinga. May mata, hindi naman nakakita. Ang Diyos ay Espiritu. Amen. Marami din nagsabi, ang Diyos ay Espiritu, pero wala namang nangyaring himala sa buhay nila. Dahil hindi nila kakilala yung Diyos na Espiritu. Sabi ng Malapi noon, I and the Father are one. Destroy this temple and in 3 days I will raise it up. Patayin niyo ako at ako din ang bubuhay sa aking katawan sa loob ng 3 araw. Ibig sabihin, sabi ng Bible, ang anak ay binuhay ng ama. Ibig sabihin, si Jesus Christ at ang ama ay iisa nga. Yung katawang namatay na pinako sa cross, binuhay din niya bilang Diyos. Amen. Awitan natin itong mahal na Panginoon, minamahal. So, yan po yung ating mission to evangelize our beloved fellow countrymen.
Saan ka man punta. Yan yung mission mo. That's your ministry. Kung ikaw ay sundalo, sa kapwa mo sundalo. Kung ikaw ay dati NPA, sa dati mong kasamahang NPA. Kung ikaw ay isang guro, sa kasama mong mga guro o mga estudyante. Kung ikaw ay estudyante, sa mga classmates mo. So hindi mo pwedeng, hindi ako makapag-evangelize. Yung paligid mo. Oh, di ba? Yung pamilya mo. Papayag ka ba pagdating ng panahon? Ikaw lang nandun sa langit, tapos ang mga kapatid mo, kamag-anak mo, magulang mo, ay nandoon sa dagat-dagatang apoy. Hindi ka siguro papayag. So yan po yung ating burden. Huwag tayong magsawa, minamahal, na sila ay isama sa panalangin. Hindi lang ang pag-invite, makipagdebate, that's useless. Huwag mo silang debatihin. Ipakita mo sa kanila ang pag-ibig na mahal ng Panginoon. Time will come. Maalala nila. Huwag mo silang husgahan. Lalo silang lalayo sa mahal na Panginoon. Awitan po natin ating mahal na Panginoon, minamahal. Dahilan upang iwanan ka. Yes, hallelujah. Kahit anong bigat ng pagsubok pa, sumisila ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ko'y pagpapalik kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan mo pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko matatalikdan, sa'yo'y mananalig. Nasa ating kalagitnaan na presensya ng Diyos. Sa'yo ay susunod. Hallelujah! Walang ibang ligaya kundi ang makapili ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay. Bakit ba ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat. Tugon sa aking mga anak, ika'y higit pa sa aking Panginoon sa buhay ko. Walang dahilan upang iwanan ka. Kahit anong bigat ng pagsubok pa, sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo. Kahit kanino pa, walang dahilan upang balikan ko Lord Jesus, hallelujah, ang praise the Lord. Hallelujah, pansamantalang hallelujah. ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko matatali
sa tapat aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang magkapiling dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa iyo na lahat, tugod sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang magkapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa iyo nang tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Minumahal. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Hallelujah! Para po sa ating mga baguhan, lalo na po ating mga viewers, ating po mga kapatiran na sumusubaybay sa ating pong banal na gawain. Mayroon po kayong kasama sa inyong pamilya o sa trabaho, kung saan man kayo ngayon minamahal na hindi pa tumanggap sa Malapinoon. Imbitahin nyo, lumapit sa Malapinoon. Patanggapin nyo sa mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. Before it's too late. Hallelujah. Ito na po yung panahon. Mayroon pong 4 na reglamento ang kaligtasan. Unang-unang panampalataya. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Pangalawang pagsisisi, ang pagtalikod sa lahat ng masasamang gawa. Tanggapin ang Malapinoon bilang Panginoon tagapagligtas. Hallelujah. At magpabutismo, yan po yung pangatlo, sa tubig sa pangalan ng Panginoon Kristo para mahugasan at mapatawad sa lahat ng makasalanan at tatanggapin yung kaloob ng Espiritu Santo. At ang pang-apat, ang bautismo sa Espiritu Santo. Hallelujah, sa patuloy po niyong pagdalo at pagsunod sa kalooban ng Malapinoon, kayo po ay makatanggap ng bautismo sa Espiritu Santo. Diyos na po ang gagawa, minamahal. Ang gagawin lang po natin, sumampalataya, magsisi at magpabautismo sa tubig. Sumunod kayo sa panalangin ito, lahat ng mga baguhan, lalo na ating mga viewers, minamahal. Malapinoon Jesus, maraming salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa oras ito. Malapinoon, patawarin mo ako sa lahat na aking managawang kasalanan. Ako po itaos pusong nagsisisi. Tinatanggap kita, Malapinoon, aking Panginoon tagapagligtas ang aking buhay. Pumasok sa aking puso, isulat mo aking pangalan sa aklat buhay sa katan. Iligtas mo ako. 10 aking bamal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo. Mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik sa iyong dakilang pangalan in the mighty name of Jesus I pray. Amen and amen. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa lahat at tumanggap siya Malapinoon. Bilang Panginoon tagapagligtas sa kanilang mga buhay, patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan, baguhin mo kanilang mga buhay Malapinoon. Gawin mo silang tunay na Kristyano. Isulat mo kanilang mga pangalan sa kabisikatan. Iligtas mo sila sa mamal sa buhay. In the name of Jesus I pray. Amen and amen. Praise the Lord. Palapakan po natin mahal na Panginoon, minamahal. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Tayo po'y magkaisa manalangin, minsan pamalapinan, minamahal, tayo po'y humingi ng kapatawaran sa amin tayo, nagkulang na siyang sanhi ng ating mga karamdaman, anong mga pagsubok at suliranin sa ating buhay. Hallelujah. Manalangin pong bawat isa, dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon, minsan pamahalapinoon. Hallelujah. Kami po Diyos, humingi ng kapatawaran sa mga kami na sumpungan ng aming mga pagkakamali, pagkakasala, sa mga kahinang na pagbigyan, patawarin mo bawat sa malapinoon. Sa pangunadalangin niyong huling propeta, ang aming kagalang-galat, minamahal na pastor, may Malapinoon. Abutin mo Diyos ang pangailangan ng mga Malapinoon sa oras ito. Aking sinasaway sa dakilang pangalan in Jesus name, cast out demons of incurable sickness and disease, cancer, leukemia, TB, diabetes, hallelujah, heart disease, hallelujah, hallelujah, COVID-19, cast out, hallelujah, vices, problems, demons of communism, hallelujah, poverty, cast out, sickness be healed, demons of drug addiction, cast out in the name of Jesus, in Jesus name, be healed in the name of Jesus.
Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tumayo po tayo, minamahal, bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay. Itaas mong ating dalawang kamay and let us jump 3 times and shout, Hallelujah. Praise the Lord. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord.